Unang pagpupugay sa langit at lupa. Mabuti. Hindi na kailangang magbigay pugay sa langit at lupa. Sa araw ng dakilang kasal, ni hindi man lang nagbigay pugay sa langit at lupa. Natiis pa ng hamak na ito. Haha, balita ko, lihim nang nagkasundo ang prinsesa at ang nangungunang iskolar. At ipinangako na nila ang kanilang buhay sa isa't isa. Sabi ko na nga ba, bakit may berdeng liwanag sa ibabaw ng ulo ni Efan? Muli pala akong nabuhay sa panibagong buhay. Kung gayon, hindi pa naginip ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay. Talagang hamak ako noon. Pinamumunuan ang 800,000 kawal. Hindi ka ba maghihimagsi? Mahal na prinsipe. Ano po ang sinabi ninyo tungkol sa paghihimagsi? Siya ang taong nakipagsabuatan kay Qin Feng. Winasak ko ang lahat ng mayroon siya. Wang Danyan. Lumabas ka rito ngayon din. Mahal na prinsipe. Ngayon ang araw ng iyong dakilang kasal. Bakit mo hinahanap si Wang Danyan? Bakit ko pa kailangang magpaliwanag sa iyo? Ano? Mahal na prinsipe, narito po ako. Putulin siya. Mahal na prinsipe, 19 na taon akong naglingkod sa sambahayan ni E. Maaaring wala akong gantimpala, ngunit nagtiis ako para sa inyo. Bakit ninyo ako papatayin? Putulin. Isara ang tirahan ng Zhenbei Wang. Walang sinumang maaaring pumasok o lumabas. Opo. Utos ng prinsesa. Walang sinuman ang maaaring pumasok kahit isang hakbang sa likurang bulwagan. Kasama kayo roon. Tabi. Mahal na prinsipe, utos iyan ng mahal na prinsesa. Hindi nangangahas ang abang lingkod na sumuway. Enye. Naparusahan na ang humarang sa karwahe ng mahal na prinsipe. Magbigay pugay sa langit at lupa. Ikalawang pagpupugay sa mga magulang. Liuru. Bakit narito ang hamak na ito? Kuya Feng, ako na ang bahala rito. Yefan, hindi ba kita binalaan? Ipinagbawal kong tumapak ka rito kahit isang hakbang. Dakpin siya. Ako ang prinsesa ng Daxia. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Yefan, ako ang kasalukuyang nangungunang iskolar. At alagad pa ng punong ministro. Nangangahas kang tratuhin ako ng ganito. Tahasan mong tinawag ang pangalan ng Zhenbei Wang. Ayon sa batas ng Daxia, 100 hagupit. At 3 taon sa bilangguan. Patawad, Yefan. Lumuhod ka. Mahal na prinsesa, tawagin mo akong Zhenbei Wang. Mismong ang aking amang emperador ang nagpalabas ng kautusan. Maaaring pumasok sa korte ang nangungunang iskolar ng hindi lumuluhod. Mas mataas ba ang iyong katayuan kaysa sa aking amang emperador? Ano ang balak mong gawin, prinsesa? Siyempre, pupunta ako sa palasyo upang magsumbong sa amang emperador at hilingin sa kanya na, tumahimik ka. Ha? Dapat mong igalang ang emperador. O igalang ang Zhenbei Wang na nasa harapan mo. Siyempre, dapat igalang ang prinsesang ito. Kung gayon, ang 800,000 kawal sa hilagang hangganan. Ang emperador ba ang kanilang iginagalang? O ako, ang Zhenbei Wang? Yefan, maghihimagsik ka ba? Mahal na prinsesa. Tawagin mo akong Zhenbei Wang. Itiko mo ang bibig niya. Opo. Yoruo, iligtas mo ako. Ayokong maging baldado. Naglakas loob ka. Yefan, demonyo ka. Hindi kita patatawarin. Sa bawat pag-insulto mo sa akin, may isa pang sugat na lilitaw sa katawan niya. Nagsusumamo si Yoruo sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako. Yefan. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo si Qin Feng. Lumuhod ka at gumapang papunta rito. Hindi ba ako talaga ang gusto mong makuha? CJ, ibibigay ko sa iyo. Yefan. Naging inuko si Qin Feng. Pero lalaki ka pa ba talaga? Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari kanina? Panginoon, totoo ang lahat ng ito. Sino ang nagsasalita? Hindi ba ito ang pambansang kayamanan ng Huaxia, ang siyam na tripod? Ako ang kawan ng Chaos. Hindi sinasadyang napadpad ako sa dimensyon ng daigdig. Matapos kayong mapaslang sa pagsabog, nakipagsanib kayo sa akin.
Ako mismo ang nagbalik sa inyo sa mundong ito. Ibig mong sabihin, totoo ang mga panaginip ko noong nasa daigdig ako. Opo, Panginoon. Napakatindi ng inyong pagkahumaling sa nakaraang buhay. Kaya kahit matapos kayong isilang muli sa daigdig, patuloy pa rin ninyong napapanaginipan ang mundong ito. Kung gayon, ako nga talaga ang dating mahinang tagapagmana ng Zenbi Wang. Kung gayon, anong lugar ito? Ito ang mundo sa loob ng Kawa. Sa ngayon, nasa unang palapag kayo. Habang lumalakas ang inyong kapangyarihan, mas marami pang espasyo ng Chaos ang mabubuksan. At bawat mabubuksang palapag ay may gantimpala. Talaga ba? Ano ang nangyayari sa akin? Panginoon, matagal kayong palaging nalalason. Dahil dito, nanghina ang inyong kakayahan bilang lalaki. Halos tuluyang bumigay ang inyong katawan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Pagkakasundo ng yin at yang. Mailalabas nito ang mga lason sa inyong katawan. Saan naman ako hahanap ng babae ngayon? Hindi ba may isang babae sa labas? Liuru. Panginoon, ibabalik ko muna ang inyong lakas. Heh. Yifan. Ikaw rin pala ay isang walang silbi. Talaga ba? Ibitin siya sa labas ng tarangkahan ng Duke's Residence. Huwag ninyo siyang hayaang mamatay. Opo. Tumigil ka, Wang Danyan. Subukan mong humakbang pa. At agad kong papatayin si Yefan. Pakawalan si Qin Feng. Humanap kayo ng manggagamot sa palasyo at dugtungan ang naputol niyang mga bisig. Kung hindi, papatayin kita. Wang Danyan, putulin mo ang isang binti niya at ipakain sa mga aso. Opo. Ah! Mahal ko. Kuya Feng, pakawalan mo si Qin Feng. Kung hindi, mamamatay ako sa harap mo ngayon din. At putulin mo pa ang isang binti ni Qin Feng. Ah! Yefan, hindi ka ba natatakot na magpakamatay ako? CJ! Bukas ng umaga, magsusumite ako ng ulat sa emperador. Biglang namatay ang prinsesa dahil sa kakaibang karamdaman. Ang ate murong ko ang namumuno sa 80,000 kawal. Sa tingin mo, maniniwala ba sa akin ang emperador? Wang Danyan, una. Ipagbigay alam mo kay ate murong. Bukas ay sumama siya sa akin sa pagdiriwang ng 80 taong kaarawan ng mahal na emperador ng Daxia. Ikalawa, maghanda kayo ng kabaong. Ikatlo, bago magbukang liwayway. Kukunin ko ang ulo ng buong angkan ni Xufyu. Susundin ko ang utos, Panginoon. Binibini, dahan-dahan po. Bakit ka nagmamadali na parang hinahabol ng demonyo? Anong asal iyan? Lolo, tingnan ninyo. Ang panlabas na bulwagan. Sigurado ka bang si Yefan ang gumawa ng lahat ng ito? Lolo, totoong-totoo po. Nakabitin pa rin si Qin Feng sa labas ng Zenbi Wang Mansion. Nabaliw na ba ang hamak na ito? Lolo, hamak pa ba ang taong ito? Buong Longdu ay walang hindi nakakakilala sa kanya. Ilegal na anak ng punong ministro si Qin Feng. Kung hindi tahasang hiningi ni Yefan na pakasalan si Liu Ruo, tiyak na ipapakasal ng emperador si Liu Ruo kay Qin Feng. Huwag kang magbitiw ng walang katuturang salita. Ah! Iyan naman talaga ang totoo. Mukhang may magandang palabas bukas sa 80 kaarawan ng mahal na emperador. Lolo, sasama rin ako bukas. Hindi ba hamak lamang ang mga nagtataglay ng tadhana ng langit? Ano ba ang alam ng mga mangmang na taga na yon? Kapag nagsanay sa pakikipaglaban ang nagtataglay ng tadhana ng langit, walang hanggan ang pagbubukas ng kanyang mga ugat ng pakikipaglaban. Napakalakas naman. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Buksan mo ang mga tanikala para sa kawan ng Chaos. Pupuksa ako ng 10. Binabati ko kayo, Panginoon, sa inyong pagpasok sa bagong antas. Ayon sa tuntunin, maaari nang buksan ang ikalawang antas. Yefan, wala ka na bang modo? Bilisan mo at sumama sa akin sa palasyo upang humarap sa aking ama. Lumuhod ka ngayon at magsumamo sa akin. Dahil sa ating dating pinagsamahan, ipakikiusap ko pa ang iyong kapatawaran. Nangangahas kang sampalin ako. Ngayon lang ba kita sinampal? Panginoon! Kagabi, isang bihasa ang tumakas kasama si Qin Feng. Hindi namin sila napigilan. Hinihiling namin sa Panginoon na parusahan kami. Isa lamang siyang pilay na walang silbi. Ah! Nga pala, nakabalik na ba si Ate Murong? Panginoon, nasa daan na po si Binibining Murong. Yefan, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Narito ang pinakaloob na bahagi ng palasyo ng emperador. Hinihiling namin sa Zenbei Wang na bumaba sa karwahe at maglakad.
Lolo, hinarangan ang karwaheng iyon ng hamak na tao. Aba, tauhan pala ng prinsipe tagapagmana. Wangdan yan. Narito po. Si Zhu Tai ay humahamak sa kapangyarihan ng trono. Nangahas siyang harangin ang karwahe ng Panginoon, kaya pinatay ko siya sa isang hampas. Ah! Ano ang nangyari? Nabaliw na ba si Yefan? Tauhan ni prinsipe tagapagmana si Zhu Tai. Bakit ibang iba na ang batang ito kaysa dati? Tumigil ka, Yefan. Nangangahas kang manakit sa tarangkahan ng palasyo. Napakalaki ng iyong tapang. Yefan, dumating na ang aking kuya. Wala ka nang kawala. Ano ang itinawag mo sa akin? Zhenbei Wang. Ha? Ipakita mo sa prinsipe tagapagmana kung ano ang ibig sabihin ng Zhenbei Wang. Ang titulo ng Zhenbei Wang ay namamana at pinagkalooban siya ng mahal na emperador ng siyam na pribilehiyo. Sa pagpasok sa palasyo, hindi kailangang bumaba sa kabayo o karwahe. Sa pagharap sa korte, hindi kailangang magsuot ng baluti o magsuko ng sandata. Anong krimen ang ginawa ng sinumang humarang sa karwahe ng Zhenbei Wang? Pagpuksa sa 3 angkan. Ang iba pang kamag-anak ay ipinatatapon ng 3,000 li. Ha? May problema ba sa pagpatay ko sa kanya sa isang hampas? Prinsipe, iligtas ninyo ako. Ipapapatay siya ni Zhenbei Wang sa pamamagitan ng pamalo. Walang problema. Huwag. Ah! Ito ang tunay na Zhenbei Wang. Pumatay man siya, karayom pa rin ang gamit niya. Mahal na prinsipe, sandali po. Hindi na makapapasok pa ang inyong mga bantay. Tinuturuan mo ba ang iyong Panginoon kung paano kumilos? Hindi po mangangahas ang inyong abang lingkod. Dumarating na si Zhenbei Wang. Ama, narito na siya. Mahal kong pamangkin, narito ka na pala. Dongjiang Wang, ito ba ang iyong lugar? Gustong-gusto mong umupo rito, ano? Ipinaubaya ko sa iyo ang luklukan ko bilang Zhenbei Wang. Umupo ka. Ama, bakit kumilos ang lalaking ito na parang mamamatay tao? Yefan, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa aking ama? At ano ka naman? Ako ang tagapagmana ng Dongjiang Wang. Hindi ako kung sino-sino lamang. Malaki ba ang tingin mo sa pagiging tagapagmana ng Dongjiang Wang? Napakaraming prinsipe at prinsesa rito. May karapatan ka bang magsalita? Hahaha, ang talas ng dila mo. Karapat dapat kang maging inapo ni Zhenbei Wang. Pinayagan na kitang umalis. Ano pa ang kailangan mo? Dongjiang Wang, kanina ay pinahiya ng iyong tagapagmana ang aking harapan. Tanungin kita, nagbabalak bang maghimagsik ang Angkan Lin? Aagawin ang titulo ng tagapagmana ni Lin Xiao. Ibababa siya bilang karaniwang mamamayan. Ihintayin ang hatol ng mahal na emperador. Ama! Dongjiang Wang, isinasakripisyo mo ang sariling kamag-anak para sa batas. Maya-maya ay iulat ko ng buong katapatan sa mahal na emperador. Mabuhay ang mahal na emperador, mabuhay, mabuhay ng 10,000 taon. Tumayo kayo. Salamat po, mahal na emperador. Mahal na emperador, may isusumite po akong ulat. Bumaba sa karwahe si Zhenbei Wang Yifan. Sa harap ng lahat, ipinapatay niya sa pamalo ang pinagkakatiwalaan ng prinsipe, si Zhu Tai. Walang habas niyang pinapatay ang mga inosente. Sa loob lamang ng isang gabi, pinuksan niya ang buong angkan ni Xu Fu sa mansyon ng Zhenbei Wang. Ikalawang krimen, paggamit ng pribadong pagpapahirap. Pinahirapan niya ang iskolar na personal na hinirang ng mahal na emperador, at ipinabitay niya ito sa tarangkahan ng mansyon upang hiyain siya. Ikatlong krimen, kung hindi mahigpit na parurusahan ngayon si Zhenbei Wang, mawawala ng saysay ang batas at hindi susunod ang bayan. Hinihiling ko sa mahal na emperador na mahigpit siyang parusahan. Alisan siya ng katungkulan at titulo, upang mapasunod ang buong kaharian. Kung matatapos na siya sa ganito, mabuti na rin. Mukhang nagkamali ako ng pagkakilala sa kanya. Yefan, mayroon ka pa bang masasabi? Wala na akong masasabi. Nye. Mga kawal, bawiin ang titulo ni Zhenbei Wang. Ibaba ang kanyang ranggo ng isang antas. Hindi siya maaaring lumabas ng walang utos ng mahal na emperador. Mahal na emperador, bakit ninyo ipinagkakanulo ang inyong pangako? Nye. Yefan, napakalaki ng iyong tapang. Nangangahas kang akusahan ang mahal na emperador ng paghihimagsik. Inuutusan kitang lumuhod ngayon din. Kung hindi, lilipulin ko ang buong angkan mo. Hindi ba iyon ang totoo? Noong araw ng pagkakatatag ng Daxia,
Hinawakan ng mahal na emperador ang kamay ng aking ama at ipinahayag sa buong kaharian na magkasamang mamamahala ang emperador ng Daxia at si Zhenbi Wang. Binigyan si Zhenbi Wang ng titulong kapantay ng emperador na ipinapasa sa salinlahi, na mamana at hindi maaaring bawiin. Ngayon ay lalabagin ng emperador ang sariling panunumpa. Hindi ba katumbas iyon ng paghihimagsi? Bunso, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa mahal na emperador? Ate ikaw. General Shen, tingnan ninyo si Ifan. Inaakusahan niya ang mahal na emperador ng paghihimagsi. Isang sukdulang pagtataksil sa batas at sa langit. Paano mo nagawang saktan ang prinsipe? Pinagtanggol ko lamang ang mahal na emperador nang saktan kita. Itinatag ang Daxia sa ngalan ng paggalang sa ana. Ang iyong katayuan ay hamak kumpara sa Zhenbi Wang. Hindi pa nga kayo naparurusahan ng mahal na emperador. At naglakas loob ka pang lipulin ang buong angka ng Zhenbi Wang. Wala kang galang sa nakatatanda at sa nakatataas. Masyado nang ang magaan ang naging parusa ko sa iyo. Mahal na emperador, tama ba ang aking sinabi? Talagang bawat magkapatid sa tahanan ng Zhenbi Wang ay mas mabagsik kaysa sa nauna. Tama ang sinabi ni General Shen. Chen Qian, humingi ka na ng tawad sa Zhenbi Wang. Patawarin ninyo ako, Zhenbi Wang. Nagkamali ako sa aking sinabi kanina. Mahal na prinsipe. Mabuti ang marunong kumilala at magwasto ng pagkakamali. Mahal na emperador, iminumungkahi kong alisin si Li Chengqian sa pagiging prinsipe. Shen Murong. Paano mo nasabi ang gayong pagtataksil sa batas at sa dangal? Mahal na emperador, bawiin ninyo ang kanyang kapangyarihang militar. Alisin sa kanya ang buong kapangyarihan sa hukbo. Sumasang-ayon ako sa mungkahing iyon. Shen Murong, naglakas loob kang makialam sa usapin ng paghalili sa trono. Ama, kung hindi ninyo mahigpit na parurusahan ngayon ang dakilang general ng Zhenbi, luluhod ako rito hanggang sa mamatay sa harap ng bulwagang ginto. Mahal na emperador, basahin ninyo muna bago magpasya. Walang hiyang hamak. Mga kawal, alisin ang korona ng prinsipe. Ibilanggo sa piitan ang lahat ng sangkot sa kaso ng prinsipe. Ama, nabunyag na ang buong pakana. Mahal na emperador, maawa kayo. Mahal na emperador, ang lahat ng ito ay ipinagawa sa akin ng prinsipe. Inutusan niya akong akitin si Liu Ruo. Sinabi niyang kapag nakontrol ko si Liu Ruo, makokontrol ko ang buong tahanan ng Zhenbi Wang. Inutusan niya akong humanap ng pagkakataon upang pekin ang mga ebidensyang nag-aakusa sa Zhenbi Wang ng pagtataksil. Kasinungalingan iyan. Qin Feng, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ito maaaring totoo. Prinsesa, lahat ng ito ay totoo. Pati ang pagtatagpo namin 5 taon na ang nakalipas. Iyon ay pakana rin ng prinsipe. Kasinungalingan, puro kasinungalingan. Peke ang lahat, lahat ay peke. Patahimikin siya. Qin Feng, aalisin sa iyo ang lahat ng karangalang natamo mo. Ipasok siya sa piitan. Ang lahat ng sangkot ay lilitisin ng 3 kagawaran. Ama, isinasamo kong patawarin ninyo si Qin Feng. Siya ang nangungunang iskolar ng kasalukuyang salinlahi. Napakahusay ng kanyang talino at panitikan. Qin Feng, ang dakilang manunulat at iskolar. Ikaw mismo ang nagsabi na mahusay ka sa panitikan, hindi ba? Ate Murong, paano mo nalaman ang pakana ni Li Chengqian? Matapos kong matanggap ang iyong liham kagabi. Agad kong nakipag-ugnayan kay Yafei upang magsiyasat. Lumabas na tauhan pala ni Li Chengqian si Qin Feng. Kung si Li Chengqian ang utak sa likod nito, paanong ganoon kadaling matatalo ang tahanan ng Zhenbi Wang? Hindi kaya may ibang taong kumikilos sa likod ng lahat ng ito? Munting fan. Nais mo bang maging emperador? Ha? Ate, bakit mo naman iyon naitanong? Kung wala kang hangaring agawin ang kapangyarihan, kami ng iyong mga kapatid ang magiging pinakamatibay mong kalasag. Ngunit kung hangad mong mamuno sa buong daigdig, kami ng iyong mga kapatid ang magiging pinakamatalim mong espada. Ate, napakabuti mo sa akin. Kung hindi ka lang sana aking kapatid, gusto kitang pakasalan at iwi sa aming tahanan. Huwag kang mag-alala, may nakasabit pa akong pag-asa. Munting fan, ano ang sinabi mo? Hindi ko naunawaan. Ah, wala iyon. Pero kahit pagiging emperador, ayaw ko ring maging aso. Kapangyarihang nasa ilalim lamang ng isa, ngunit nasa ibabaw ng libo-libo. Ayaw mo ba nito? Napakakapagod maging emperador. Magluklok ng isang emperador. Hindi ba mas mabuting ikaw ang kumontro sa likod ng tabing? Bumalik na si Prinsesa Shen Murong. Galit na galit ang emperador. Alam ko nang pinatalsik si Li Chengqian. Napakamadaling bumalik ni Shen Murong. Mag-isa siyang bumalik. Patayin siya ngayon. Walang maghihinalang ako ang may pakana. Magpapadala ako agad ng mga tauhan. Hindi na kailangan. Umalis na si Feng Qingyang. Malamang ay malapit na siya ngayon.
Ate Murong, tutulungan kitang bumaba sa sasakyan. Nakalimutan mo bang isa na akong mandirigmang nasa ika-6 na antas? Ate Murong, magpahinga ka muna. Kayong magkapatid, nagyayakapan pa sa gitna ng lansangan. Nasaan ang inyong dangal? Isa ka ng dakilang general. Pero hindi ka pa rin marunong mahiya. Hindi ka ba natatakot na may makakita? At ano naman ngayon? Sino ang maglalakas loob na magsalita laban sa akin? Talagang wala na akong magagawa sa iyo. Handa na ang lahat ng pagkain. Kumain muna tayo. Mahal na prinsipe, uminom muna kayo ng sabaw pampagana. Panginoon, mag-ingat sa itaas. Napakatapang ninyong mga has na sumalakay sa tahanan ng isang duke. Mga kapatid, dakpin ninyo sila. Arsh. Zenbeiwang, ngayong gabi, walang mabubuhay sa inyong magkakapatid. Feng Qingyang. Mabuti at kilala mo si General Shen. May nagbayad upang kunin ang buhay mo. Kaya naparito ang matanda upang kunin iyon. Gusto mong saktan ang ate murong ko. Dumaan ka muna sa akin. Naglakas loob kang magsanay ng sining ng pakikipaglaban. Kaya mong magsanay. Kung gayon, lalo kang dapat mamatay ngayon. Bunso, tabi. At Murong. Mahal na prinsipe, umatras kayo. Ikaw naman ang susunod. Panginoon, mapipinsala ang inyong mga ugat ng enerhiya kung pipilitin ninyo. Kung mapinsala man, ayos lang. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ano ang ginawa mo sa akin, bata? Ako, ang emperador. Patay na si Feng Qingyang. At Murong. Wronger. Tiyak na ayos ka lang. Mahal na prinsipe, narito na ang gamot pampigil ng pagdurugo. Bakit? Bakit patuloy pa rin ang pagdurugo? Manahimik kayong lahat. Panginoon, gamitin ninyo agad ang 13 karayom ng pintuan ng kamatayan. Nakabubuhay ng patay at nakapagpapabalik ng laman sa mga buto. Naputol ang mga ugat ng enerhiya. Ngunit sa sinumang may natitirang enerhiya, may natitira pa ring hibla ng buhay. Mga karayom na pilak. Bunso. Marunong ka palang manggamot. Ngayon ko lang natutuhan. Ate Murong, hindi ka maaaring mapahamak. Noong nakaraang buhay, hindi kita naprotektahan. Pero sa buhay na ito, hindi na iyon maulit. Ituon mo ang isip. Napakawalang hiya mo. Maling kalahating pulgada ang huling tusok ng iyong Panginoon. Mapuputol ang mga ugat ng kanyang katawan. Esan. Hindi ako maaaring magkamali. Yifan. At Murong.
Buhay ka pa. Bunso, kailan mo natutuhan ang panggagamot? Ilang taon na ang nakalipas, nag-aral ako sa isang matandang maputing balbas. Bunso, ang matandang maputing balbas din ba ang tumulong sa iyong matuto ng sining ng pakikipaglaban? Sinabi rin niyang nalason ako ng isang mabagal kumalat na lason. Taon nang namumuo ang lason na ito sa loob ng aking katawan. Halos nawala nito ang kakayahan kong magkaanak. Ano? Ate Murong, hindi na gaanong mapanganib ang lason sa akin. Huwag kang mag-alala. Bunso. Ipangako mo sa akin ang isang bagay. Sabihin mo, Ate Murong. Una, huwag kang gagamit ng dahas maliban kung talagang kinakailangan. Ikalawa, huwag mong ibunyag na marunong ka ng sining ng pakikipaglaban. Sa mga darating na araw, ipaalam sa lahat na patay na ako. Nangangamba kang muling sumalakay ang mga mamamatay tao. Hindi ba may ilang taong naghahasik ng gulo sa kampo sa hilagang hangganan? Mabuti na lamang at nakarating na roon ang balita ng aking pagkamatay. Ang sinumang may masamang balak, ay malalantad rin sa takdang panahon. Ate Murong, ipinapangako ko sa iyo. Magpahinga ka ng maaga. Sa kasalukuyan kong lakas. Malayo pa ako sa kakayahang ipagtanggol ang sarili ko. Panahon na upang likhain ang nakamamatay na sandatang iyon. Panginoon, ano po ito? Sa daigdig, tinatawag itong kagamitang pantay sa lahat. Dito, maaari mo rin itong tawaging Dragon Bone Armor Piercing Crossbow. Mahal na prinsipe. Ang pagpapapasok ng mamamatay tao sa mansyon ng prinsipe ay pagkukulang ko sa tungkulin. Hinihiling ko sa mahal na prinsipe na parusahan ako. Wang ganyan. Humanap ka ng mga taong gagawa ng mga bagay na nasa mga guhit. Mahal na prinsipe. Ang bagay na ito. Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lamang. Mahal na prinsipe, may sangay ang sektang tang sa kabisera ng Daxia. Kung handa kayong magdagdag ng bayad, kaya nilang gawin ang anumang kagamitan sa loob lamang ng isang araw. Magkano man ang halaga, babayaran ko. Gamitin ninyo ang pinakamabilis na paraan at ang pinakamainam na bakal upang magawa ang lahat ng piyesa sa mga guhit. Opo. Ate Mayaoy, may nag-alok ng napakataas na halaga. Kailangan niyang matapos ito sa loob ng isang araw. Nakawiwili naman. Ate Mayaoy, ano ba talaga ang bagay na ito? Sino ang nagpagawa nito? Sino pa ba? Siyempre, ang tinaguri ang pinakamalaking inutil ng Daxia. Talagang hindi siya inutil. Upang maitago ang tunay na anyo ng bagay na ito. Gumuhit siya ng napakaraming walang kabuluhang piyesa. Ihanda ang mga materyales. Ipatawag ang lahat ng 12 nakatatanda upang tumulong sa akin. Ang 12 nakatatanda. Ang bagay na ito. Talaga bang karapat-dapat? Yefan, anong halimaw ba ang gusto mong likhain? Mahal na prinsipe, natapos na ang bagay na ipinagawa ninyo kagabi. Napakabilis naman. Nasaan na? Ayon sa sektang tang, kailangan nila itong personal na iabot sa inyong mga kamay. Mahal na prinsipe, dala ko na ang bagay. Ngunit labis akong nagtataka kung ano ba talaga ito. Ako ang maglalaan ng salapi, kayo ang kumilos. Hindi ba iyan ang tuntunin ng sektang tang? CJ, ngunit nakatitiyak ako. Isa itong lubhang nakatatakot na sandata. Lintik, paano mo nagawa yan? Bukod sa iyo, may iba pa bang makapagbubuo nito? Lesiu. Sa buong sektang tang, maliban sa akin. Wala nang iba pa. Nais mo bang malaman kung para saan ang bagay na ito? Esan. Siyempre. Sumama ka sa akin. Mga kawal, sumama kayong lahat sa akin upang protektahan ang mahal na prinsipe. Wang danyan, bawal kayong sumunod. Mahal na prinsipe. Ang lalabag ay pupugutan ng ulo. Ah!
Tiyak na nabaliw ka na. Mahal na prinsipe, hindi na kayo maaaring magpatuloy. Hulaan mo kung ano ang nasa loob ng kahon. Kung gayon, tulungan mo akong bumaba sa sasakyan. Ah! Dalawang martial lord. Hindi bababa sa ika-6 na antas. Sino ang nagpadala sa inyo? Bumaba kayo sa impyerno at itanong sa Haring Yama. May isa na namang Martial King. Patay tayo. Kayong dalawang Ginoo. Yamang pareho tayong narito upang patayin ang batang ito. Bakit hindi tayo sabay na kumilos? Sige, kumilos na tayo. Hindi na kailangan kayo ang kumilos. Ako na mismo. Hindi masama, bagaman mas mababa ang katumpakan nito kaysa sa mga sandata ng daigdig. Tinataya kong umaabot sa 500 metro ang epektibong saklaw nito. Ah! Ikaw, pinatay mo ang aking kuya. Papatayin kita. Ah! Hihi! Napakabilis tumakbo ng matandang iyon. Ako ang panlabas na nakatatandang alagad ng sektang nag-iisang espada. Paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Sino ang nagpadala sa iyo? Si Wang Gozhong. Ang punong ministro ng Daxia, si Wang Gozhong, ang nagpadala sa akin upang patayin ka. Panginoon, hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi nga siya nagsasabi ng totoo. Sinabi kong ang ika-6 na prinsipe. Ang ika-6 na prinsipe pala. Siya pala. Panginoon, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Isa siyang Martial King ng ika-6 na antas. Bilisan mo at sipsipin ang kanyang panloob na lakas. Lesiu, ano ang ginawa mo sa akin? Bakit nawala ang panloob kong lakas? Binabati kita, Panginoon. Umangat ka ng isang malaking antas. Ayon sa tuntunin, maaari mo nang buksan ang ikatlong antas ng kalawakang Chaos. Mahal na prinsipe. Bunso, narito ako. Ano ang nangyari? Bumalik muna tayo sa mansyon saka natin pag-usapan. Mahal na prinsipe, patay na si Feng Qingyang. Nabigo rin ang paglusob ng 3 Martial King kay Yefan. Impossible. Si Feng Qing lang ay isang Martial Emperor ng ikalawang antas. Sa buong kabisera ng Daxia, iilan lamang ang higit na makapangyarihan sa kanya. Paano siya mapapatay ni Yefan? Mayroon siyang isang sandata na kayang sugatan ang isang Martial King mula sa layong 500 metro. Kung gayon, lalo nang hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay. At Murong. Hindi ba gusto mong malaman kung paano ko napatay ang 3 Martial King? Bunso, saan mo nakuha ang bagay na ito? Baji, huwag ka nang magtanong, maaari ba? Ayokong magsinungaling sa iyo. Sige, hindi na ako magtatanong. Nang mapatay ng bunso kong kapatid ang 3 haring mandirigma. Alam mo na kung ano ang sasabihin sa labas, hindi ba? Yenwei, General, makatitiyak kayo. Hindi kailanman magbubunyag ang abang lingkod na ito kahit isang salita. Makatiyak kayo, ang sektang Tang ay mula ngayon sa nasasakupan ng Daxia. At magiging malaya sa anumang sagabal ang lahat ng aming negosyo. Ah! Maraming salamat, General. Kailangan ko ng 30,000 piraso ng bagay na ito. Isa lang ito. At kinailangan ko pang kalagkarin ang 12 na katatandang panday. At magpuyat buong magdamag para lamang matapos ito. Kailangan ninyo ng 30,000 piraso. Kahit hindi na kami kumain o uminom. Aabutin pa rin kami ng 100 taon para magawa iyon. Napakahirap naman yan. Ate Murong, sa mga guhit na ibinigay ko kahapon sa Dalagang Tang. May isa pang mas payak na disenyo. Kumusta ang lakas nitong makapanakit? Maaaring bahagyang mas mahina ang pinsala nito. Ngunit ang isa pang disenyo ay kayang bumaril ng sunod-sunod. Ano ang ibig sabihin ng sunod-sunod na putok? Ibig sabihin, sa loob ng 10 paghinga, makapaglulunsad ito ng 30 atake. Aba, lintik. Aba, bunso.
Ayaw mo ba talagang maging emperador? Ayoko. Ah! Panginoon, matapos ma-activate ang teknik ng katawang dragon-blooded na mandirigma, makapapasok ito sa kalagayan ng mandirigmang katawan. Hindi tatalab ang espada o sibat. Walang anumang pamamaraan ang makapipinsala rito. Ito na ba ang tinatawag na 5 segundong tunay na lalaki? Panginoon, hindi maganda ang pagsasayang ng oras. Huwag mong isipin na ang pagbabalik ko sa mansyon ay pagsuko sa iyo. Ginagawa ko lamang ito dahil matagal mo na akong minamahal. Nagpa siya akong bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Basta sumang-ayon ka sa 300 batas na ipatutupad ko. Tumahimik ka. Ah! Wangdan yan, kumuha ka ng panulat. Alam kong hindi ka makatataka sa aking palad. Mahal na emperatris, makatitiyak kayo. Hindi siya mangangahas na maghimagsik laban sa akin. Una, simula sa araw na ito. Sa buong mansyon ng Zhenbei Wang, ako ang masusunod. Ikalawa, hindi ka na dapat makipag-ugnayan kay Qin Feng. Sandali, hindi pa ako tapos magsalita. Bakit natapos mo na agad isulat? Kagalang-galang na Prinsesa Jing. Ngayon ay maging saksi ka rito. Liu Ruo, itinatakwil na kita bilang asawa. Diyos ko! Talagang itinakwil ng prinsipe ang dakilang prinsesa. Napakasabik naman ito. Ye Fan, paano mo nagawa ito? Ye Fan, paano mo ako nagawang itakwil? Wangdan yan, gumawa ka ng 10,000 kopya. Ipamahagi ang mga ito sa buong Daxia. Opo. Eunuko, bilisan mo at tumawag ng manggagamot ng palasyo. Dumarating na ang Zhenbei Wang. Prinsipe, ano po ang ginagawa ninyo? Tinatakot ninyo ang mga panauhin. Makapagnegosyo pa ba ako pagkatapos nito? Ace! Suning Shuang. Malamang ay may kinalaman siya sa mabagal na lason sa mansyon. Bumalik ka sa mansyon at pagsilbihan mo ako. Ah! Esan! Prinsipe, ibinebenta ko ang aking talento, hindi ang aking pagkatao. Tama po, Prinsipe. Si Ning Shuang ay isang marangal at malinis na babae. Bilang Zhenbei Wang, hindi mo naman maaaring pilitin ang isang marangal na babae na maging aliping babae, hindi ba? Kung hindi ako magbabayad, hindi ito maituturing na pagbebenta. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Tao ba ang nagsasalita sa iyo? Gumagamit siya ng pang-akit na sining. Ye Fan, huwag mong isipin na dahil itinakwil mo si Liu Ruo. Maaari mo nang pakialaman si binibining Ning Shuang. Baliin ang 3 paa nila at itapon sila palabas. Nangahas ka. Ah! Huwag ka nang magkunwari. Tigilan mo ang pagpapanggap. Walang epekto sa akin ang pang-akit mo. Mahal na prinsipe. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magaling kang umarte. Kung gayon, ibang paksa na lang ang pag-usapan natin. Tauhan ka ni Liu Ruo, hindi ba? Ikaw ang naglagay ng mabagal na lason sa aking katawan, hindi ba? Ah! Ito ba ang hinahanap mo? Ah! Mahal na prinsipe, hindi ako naglagay ng lason sa iyo. Mukhang ayaw mong tumanggap ng mabuting payo hanggat hindi ka napaparusahan. Mahal na prinsipe, nakikiusap ako sa inyo. Dahan-dahan lang. Si Binibining Su ay isa pa ring dalagang walang muwang. Sinasabi ko sa inyo, saan na ba napunta ang isip ninyo? Sinusuri ko lamang ang kanyang pulso. Ah! Prinsipe, mali ang pagkaunawa ninyo sa akin. Hindi ako ang dalaga. Ang dalaga. Tauhan siya ng unang vilya ng mundo. Ate May, nagtitipon ako ng mga lihim na balita sa kabisera. Ito ang tanda ng aking pagkakakilanlan. Kung gayon, bakit mo ako nilason? Prinsipe, talagang hindi ako ang gumawa niyon. Kung gayon, may ibang naglagay ng lason. Kapatid na Ye,
Bibigyan kita ng 100 kagandahan. Bigyan mo naman ako ng kaunting mukha. Paano kung palayain mo si Binibining Su? Sino ka ba para magsalita? At bakit kita pagbibigyan? Kapatid na hindi ba tayo magkaibigan? Tama na. Umamin na si Feng Qingyang sa lahat. Isa kang lumpo pero napakalalim ng pagtatago mo. Nangangarap ka pang maging emperador ng Daxia. Zhenbei Wang. Iwan ninyo si Binibining Su. Kaawa-awa ang kanyang pinagmulan. At mahina rin ang kanyang katawan. Sandali, hindi tama iyan. Maayos ang pulso niya kanina. Ye Fan, papatayin kita. Ilset. Napakaganda ni Suning Shuang. Tandaan mo, habang buhay ako. Huwag ka nang mangarap na maging emperador. Napakalaki ng yabang mo, Zhenbei Wang. Pati ang dakilang prinsesa ay nangahas mong itakwil. May kautusan ang mahal na emperador. Tinatawag kayo sa palasyo. Mahal na prinsipe, mauna na tayo. Isinusumpa kong lingkod. Hindi man lang ako sinisi ng mahal na emperador. Bakit ka tumatahol dyan? Mahal na prinsipe, naging madaldal lamang ang lingkod na ito. Mahal na emperador, hinihiling ko po sa inyong pumasok sa palasyo. Huwag mong sayangin ang mahalagang oras. Liu En, gumapang ka rito. Medyo mahirap sumakay sa karwahe. Alam mo ba ang dapat mong gawin? Mahal na prinsipe, lingkod ako ng mahal na emperador. Nilalapastangan ninyo ako ng ganito. Maaari nitong masira ang mukha ng mahal na emperador. Paglapastangan, hindi. Masyado kang nag-iisip. Sa paningin ng mahal na emperador, isa ka lamang aso sa pinakamainam. Hindi ba kayang pasunurin ng isang prinsipe kahit isang aso? Wang Danyan, isama mo si Binibining Su pabalik. Bago ako makabalik, walang sinumang maaaring lumapit sa kanya. Umalis na tayo. Ako, ang Zhenbei Wang ay nagtungo sa palasyo. Yi Fan, hindi ka na mabubuhay ng matagal. Mahal na emperador, isinasamo kong bigyan ninyo ng katarungan ang aking anak. Napakalupit ni Ye Fan. Pinigil niya ang kakayahan ng aking anak. At ipinahagis pa niya ito sa labas ng bulwagan upang hiyain. Mahal na emperador, isinasamo kong bigyan ninyo ng katarungan ang aking anak. Ye Fan, ano pa ang masasabi mo? Wala na akong masasabi. Mahal na emperador, ang ginawa ng Zhenbei Wang ay paglapastangan sa danga ng kaharian. Ayon sa batas ng Daxia, dapat siyang alisin sa isang antas ng pagkabantog at ipagbawal sa paglabas ng tahanan sa loob ng kalahating taon. Yi Fan, sang-ayon ka ba sa hatol ng ministro ng mga rito? May tutol ka ba? Balak mo rin bang maghimagsi? Huwag kang magsalita ng walang saysay. Mahal na emperador, sinisiraan ako ng Zhenbei Wang. Sinisiraan niya ako. Ye Fan, ano ba ang sinasabi mo? Alaynan. Noong itinatatag pa lamang ni Wang Xiang ang Daxia. Kayo mismo ang nagsabi na ang Zhenbei Wang ang haligi ng bayan. Mahal na emperador, walang dahilan si Ye Fan upang makipagdiborsyo kay Yuru o sa harap ng lahat. Ngunit ginawa ninyong inutil ang anak ng isang matapat na lingkod. Mahal na emperador, nais ba talaga ninyong itulak sa paghihimagsik ang Zhenbei Wang? Shen Murong, hindi ka namatay. Mahal na emperador, gustong-gusto mo ba akong mamatay? Ha, hindi ba? General, ano ang hawak mo? Ito ba? General Li Hui. General Qian San Qian ng Hui. General Yang Ziling na may hawak ng gintong tatak. Song Wei, inutusan ko silang bantayan ang hilagang hangganan. Ngunit nilabag nila ang utos militar. At palihim na bumalik sa kabisera. Narito ang kanilang mga tatak militar at mga kasulatan ng pag-amin. Napatawan na sila ng parusa ayon sa batas militar ng hilagang hangganan. Mahal na emperador, tapusin na natin ang usapin ng aking anak. May isa pang usaping pampamahalaan sa aking nasasakupan. Ako ay magpapaalam na. Bakit ka nagmamadali?
Hindi ba't nais mo pang ipagtanggol ang iyong anak kanina? Mahal na konsorteng Jing, makaasa kayo. Ang titulo ng Zhenbei Wang ay namamana at hindi maaaring palitan. Paano siya makapaghihimagsi? Ang tinutukoy ng general ay ang sunod-sunod mong paglabag sa dangal bilang asawa. Ano? At ang pagiging bulag mo sa katotohanan. Ano ba ito? Wala kang hiya. Ate, nagkamali ako. Isinasamo ko sa iyo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag mong hayaang itakwil ako ni Ifan. Bunso, ikaw ang magpasiya. Yifan, nagkamali ako. Alam ko na talaga ang aking kasalanan. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong hiwalayan. Naisulat na ang kasulatan ng diborsyo. Wala nang anumang ugnayan sa pagitan nating dalawa. Huwag. Mahal na emperador. Ikaw na ang bahala. Ako ay magpapaalam na. Mga kawal, lumapit kayo. Alisin ang titulo ni Konsorteng Jing. Alisin ang titulo ni Prinsesang Liuru. Ipalayas ang dalawang ito sa malamig na palasyo. Mahal na emperador, mangyaring pakalmahin ninyo ang inyong galit. Ah! Bunso, kailangan kong bumalik sandali sa pangunahing kampo. Mag-ingat ka sa emperador. Ipinasihan na niyang ipapatay ka. Ate Murong, may panibagong kaguluhan sa Hilagang Hangganan. May 10 dakilang general ang Hilagang Hangganan. Bagaman pinugutan ko na ng ulo ang 4 na taksil. Maaaring may masamang balak pa ang ibang mga general. Hindi ako maaaring lumiban ng matagal. Ngunit huwag kang mag-alala. Nakapagpadala na ako ng mensahe kay Ate Efe. Makakarating siya bukas. Efe. Hindi lamang ako ang nagbabantay sa iyo sa kabisera. Nandito kaming lahat na magkakapatid. Kung gayon, may iba ka pa bang itinatago ngayon? Tang Miaoy. Hindi ka dapat pumunta rito. Wala akong sinabi ni isang salita. May ilang lihim na mas ligtas kapag hindi nalalaman. Lesiu. Talagang dumadaloy sa katawan mo ang dugo ng aming angkan. Bagaman isa kang anak sa labas. Hindi maikakaila na malaki ang tapang mo. Sino ka ba? Hindi ako narito upang hanapin ka. Sino ka ba? Ako si Ijuyun, pinsan mong nakatatanda. Mukhang wala kang alam sa lahat. Hindi ba nila sinabi sa iyo ang tunay mong pinagmulan? Ano? Ang tunay kong pinagmulan. Ang ama mo ay isang taksil sa angkan ng Ye. Ang ina mo naman ay isang hamak na anak sa labas. Isa ka lamang bastardo. Huwag mong lalapastanganin ang aking ama at ina. Katawang mandirigma ng dugo ng dragon. Tunay ngang nakatatakot ang sandatang ito. Kung hindi pa ako nakapaghanda. Malamang ay nalibing na ako sa kamay mo ngayon. Sayang lamang at ang hamak na Tang Miaoy na iyon ay ayaw ilabas ang mga plano kahit kamatayan na ang kapalit. Kung hindi, bakit ko pahaharapin ang walang silbing tulad mo? Ikaw, paano magiging walang silbi ang isang ito? Imposible. 5 taon kitang binantayan. Paano mo ako mapapatay? Yi Juyun. Buhay pa ba o patay na ang ama ko? Hihi. Hindi kailanman namatay si Chong Yun. Hindi namatay ang ama ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka sa akin. Bunso, wag mo siyang patayin agad. Binatang walang muwang, sumuko ka na at magpabihag. Para mabawasan man lang ang iyong paghihirap. Nangahas kang banta ang harap-harapan ang aking bunsong kapatid. Masyado mong minamaliit.
Ang Panginoon ng unang vilya ng mundo. Ako si Xiao Yafi, Panginoon ng unang vilya ng mundo. Lesiu. Salakayin sila. Sabihin mo kung sino ang nagsugo sa iyo. Itanong mo sa impyerno. Lipulin silang lahat. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Opo. Ha! Lumalaki na ang tapang ng hamak na batang iyon. Nangahas pa siyang lumabas ng mag-isa. Si Su Ningshu ang pala ang tauhan mo. Kung hindi, sino pa? Habang wala ako sa mga panahong ito, natuto ka namang gumawa ng kalokohan. Ate Effie, nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas ulit. Lesiu, palalampasin kita sa pagkakataong ito. Sa susunod, tingnan natin kung paano kita parurusahan. Ihatid ninyo si Binibining Tang pabalik. Alagaan ninyo siyang mabuti. Opo. Ate Effie. Hindi ba namatay si Itay? Bunso, ano ang sinasabi mo? 10 taon nang nakalipas, namatay si Itay sa larangan ng digmaan. At Yefi, huwag mo akong lokohin. Sinabi ni Ejuyo na traidor ng pamilyang Ye si Itay. Namatay ba talaga si Itay o hindi? Bunso. Bayani si Itay na nag-alay ng buhay para sa bayan. Ilang salitang panunulsol lamang iyon ng iba. Paano mo iyon pinaniwalaan? Kung gayon, ano ang tinutukoy niyang lihim na angkan? Ay. Sige, hindi na kita lolokohin. Si Itay. Galing ba siya sa lihim na angkan? Na kinabibilangan ni Eju yun. Ngunit tungkol sa angkan na iyon. Kaunti lamang ang alam ko. Bakit? Huwag mo nang itanong kung bakit. Mangako ka sa akin. Sige, nangangako ako sa iyo. May natuklasan na pong bakas ang Panginoon ng Vilya. Galing sa palasyo ang mga mamamatay tao. Mga tauhan sila ni Lifuyuan. Mahal na prinsipe, nang ihahatid namin si Binibining Tang pabalik sa Sektang Tang. Nakasalubong namin ang mga tauhan ng punong pinuno ng Sektang Tang. Iginiit nilang ninakaw ni Binibining Tang ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta. At nais nila siyang imbestigahan ngayong gabi. Naroon din ang ika-6 na prinsipe. Hindi nangahas ang iyong nasasakupan na makialam ng walang pahintulot. Kaya agad akong naparito upang hingin ang iyong pasya. Mayaoy. Bunso, pupunta ka ba sa Sektang Tang? Kung may manakit sa kanya, siya ang haharap sa akin. Mayaoy. Ibigay mo sa kanila ang mga guhit ng lihim na sandata ng angkan. Nang hindi mo na kailangang pagdusahan ang sakit ng laman. Wala kayong hiya. Kay Yefan ang mga guhit na iyon. Mukhang ayaw mo na sa 2 kamay mong iyan. Ah! Paano ninyo nagawang galawin ang aking mga tauhan? Ah! Yefan, bakit ka narito? Pribadong usapin ito ng aming Sektang Tang. Mangyaring umalis ka agad. Sino ang nag-utos? Ako. Wangdan yan, putulin ang lahat ng daliri niya at ipakain sa mga aso. Ah! Aray, ang kamay ko. Ang mekanikal kong kamay. Bakit napakabuti mo sa akin? Mas mahalaga ang 2 kamay mong iyan kaysa sa ano pamang bagay. Hindi kita bibigyan. Yefan, alam mo ba ang ginagawa mo? Yefan, tumahimik ka. Mamaya na kita pagsasalitaan. Ah! Yefan, paano mo nagawang putulin ang mga kamay ni Tangki? Alam mo ba kung sino siya? Pinutulan mo siya ng mga kamay. At puputulin ko pa ang mga binti niya.
Tama na, sobra na talaga. Hindi pa sapat. Kayong dalawa, paano ninyo gustong mamatay? Ah, ano ang balak mong gawin? Wang ganyan. Ihanda mo sa dalawang matandang walang hiya na ito ang kaparehong parusa. Opo. Itigil mo, itigil mo. Nababaliw ka na ba, Yefan? Ngayon naman, ikaw na ang susunod. Ano ang balak mong gawin? Ako ang ika-6 na prinsipe. Ano? Naglakas loob kang saktan ako. Ako ang ika-6 na prinsipe. Ang ika-6 na prinsipe mismo ang sinusuntok ko. Hindi ka ba natatakot na magsumbong ako sa mahal na emperador? Tandaan mo ito. Naging emperador ang iyong ama dahil ayaw maging emperador ng aking ama. Dahil lamang sa ayaw maging emperador ng aking ama. Ate Effie, humanap ka agad ng taong makapagpapagaling sa kamay niya. Bunso, napakahalaga niya sa iyo. Ate Effie, kailangan mong pagalingin ang kamay niya. Esan? Ipatawag ang pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo, si Zoulian. Papuntahin siya sa mansyon ng prinsipe sa lalong madaling panahon. Esan? Zoulian. Naputol ang mga litid at ugat sa mga daliri niya. Kahit may dugtong muli ang mga ito, masisiguro lamang na makapamumuhay siya ng normal. Hindi na ba ito maibabalik sa dati? Kung nais ng isang kabataan na bumalik sa dati ang kamay, kailangan niyang makahanap ng isang banal na mandirigma. Hindi ba ikaw ang pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo? Wala na ba talagang ibang paraan? Aba! Ikinalulungkot ko, wala akong magagawa. Panginoon, bakit kailangan pa ninyong humingi ng manggagamot? Kayo mismo ang pinakamakapangyarihang manggagamot sa buong daigdig. Tama ka. Paano ko nakalimutan? Dalhin ninyo rito ang mga karayom na pilak. Marunong ka palang manggamot. Ano, nasaktan ba kita? Hindi naman, di ba? Aking kamay, nakakilos na ito. At parang mas maliksi pa ito kaysa dati. Ano? 13 karayom ng tarangkahan ng kamatayan. May marunong pala talaga nito sa mundong ito. Bunso, parami ng parami ang mga lihim mo. Magpahinga kang mabuti sa mansyon. Mahal na ama, hinihiling kong ipagtanggol ninyo ang inyong anak. Kung gayon, si Yefan ay talagang walang pakundangan. Hindi lamang niya ako sinaktan. Sinabi pa niyang naging emperador kayo. Dahil ayaw niyang maging emperador. Talaga bang sinabi niya iyon? Naroon din noon ang mga tauhan ng sektang Tang. Handa akong ipusta ang aking buhay, mahal na emperador. Pumunta ka mismo sa hilagang hangganan. May ilang taong hindi dapat manatiling buhay. Miaoy, isa ka talagang henyo. Napakahusay ng pagkakagawa mo nito. Heh! Panginoon, sumusunod sa likuran ang mga itim na kawal ng emperador. Humigit kumulang 3,000 kawal. Isang pangkat ng mga sunod-sunurang aso. Huwag silang pansinin. Ipagpatuloy ang pagsulong ng buong bilis. Ipakita ninyo ang buong galing ng mga sandata. Ito ay isang bitag na pinipiti. Ito naman ay mekanismong hinihila. Malakas ang pag-urong ng sandatang ito, kaya babagsak ang katawan. Idiing mabuti at huwag ninyong bibitiwan habang nagpapaputo. Kapag nahawakan ninyo ang mekanismo, ang tinatawag na haring mandirigma ay magiging papel lamang sa harap ninyo. Panginoon, ganito ba talaga kapangyarihan ang banal na sandatang ito? Subukan mo at malalaman mo.
Aha! Wang ganyan, pumili ka ng 2 kapatid at pumunta roon. Lansagin ninyo para sa akin ang 3,000 itim na kawal. Haha, 3 tao laban sa 3,000, takot ba kayo sa mga ibon? Mga pangalawang general sa kaliwa at kanan, dalhin ang mga sisidlang puno ng banal na palaso at sumama sa akin. Isang inutil na hamak lamang ang nangahas pumunta sa hilagang hangganan. Hintayin nating makarating siya. Pagdating niya, magiging putik na lamang si Shen Murong. Mga kapatid, nag-utos ang Panginoon. Sa harap ng bagay na ito, magiging papel lamang ang haring mandirigma. Subukan natin ngayon. Eh. Ano iyan? Umatras, umatras. Ha! Ha 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 ha. Walang natira ni isa sa hanay ng 3,000 itim na kabalyero ni mahal na prinsipe. Nalupig silang lahat at napilitang sumuko. Ha! Ngayong taglay natin ang ganitong banal na sandata. Walang kwenta ang 300,000 sundalong kwanrong. Mahal na prinsipe, may kagyat na ulat. Nababaliw na ang malaking hukbo ng kwanrong. Bigla silang naglunsad ng malawakang paglusob ngayong gabi. Ate Murong, wala nang 1,000 kawal ang natitira. Kailangan nating ipagtanggol ang kuta hanggang kamatayan. Hindi na kami makatatagal hanggang madaling araw. Buong hukbo, sundin ang utos sa pilitang magmartsa agad. Mahal na prinsipe, wala na tayong daan. Kahit malagpasan natin ito, bukas ng tanghali pa tayo makararating. Sino ang nagsabing kailangan nating maglakad papunta roon? Hehe. Ngayong gabi, dadalhin ko kayong lahat sa paglipad. Mahal na prinsipe, ito rin ba ay ginawa ng dalagang sitang? Sabi niya, kapos na sa oras. Kaya isang payak na bersyon lamang ang nagawa niya. Sapat na iyan. Opo. Lahat ay maghanda sa paglusob. Pagkalapag natin, maliban kay Liu Cheng'en, bihagin ang lahat ng lumalaban walang ititira. Masusunod ang utos. Ha! Shen Murong. Mahal na emperador ng Daxia, bumili ka ng buhay mo sa halagang 300 linang lupain ng Chu. Hindi ka wala ng katarungan ang iyong kamatayan. Bunso. Mauuna na si Ate Murong. Liu Cheng'en, matanda ka ng aso pero ang galing mo pa ring tumalon. Nagpapanggap kang makapangyarihan at nanggugulo sa lahat. Pabagsakin ninyo siya. Magpaputok. Ah! Bunso, dumating ka na. Ang natitira kay Ate Murong, ipaubaya mo sa akin. Dumating na ang Zenbei Wang sa Duanlonggu. Maliban kay Liu Cheng'en, ang lahat ng lumalaban ay susuko at hindi papatayin. Sumuko at hindi kayo papatayin. Dakilang Diyos ng asong gubat. Anong uri ng halimaw ito? Ah! 10 taon na ang nakalilipas, pinatay mo ang aking ama, si Chonglu. Ngayon, lilipulin ko ang buong angkan mo. Makatarungan lamang, hindi ba? Sandali! Hindi ako ang pumatay sa ama mo. Ano ang sinabi mo? 10 taon na ang nakalilipas, dito rin sa Duanlonggu. Naroon din si Liu Cheng'en.
Katatapos lamang naming itulak si Ichonglo sa bingit ng kamatayan. Nang biglang may babaeng bumagsak mula sa langit. Sa isang hampas ng espada, pinaslang niya ang 3,000 kong piling kawal. At iniligtas niya ang iyong ama. Isang hampas ng espada, 3,000 ang pinabagsak. Ang tinutukoy mo ba ay ang angkan ng Ye? Hindi taga Daxia ang babaeng iyon. Napakalakas niya. Lakas na hindi taglay ng karaniwang tao. Ipinag-utos ng mahal na emperador na mamatay ka. Kailangan mong mamatay ngayong araw. Bunso. Ah! Matigas ang buhay ko. Hindi mo ako kayang patayin. Yefan, iniisip mo bang mababaliktad mo ang langit dahil lamang sa nalaman mo ang mga ito? Ang tunay na mga kaaway ng Zenbeiwang Mansion ay hindi kailanman nasa luklukan ng Daxia. Kung gayon, magsisimula ako sa iyo. Huhukayin ko sila isa-isa. Ama! Nasaan ka ba talaga?